Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4551-4565. Kabanata 4551. Ang banal na lupa ay malapit ng lumitaw. Saan kaya ito? Napakaraming powerhouse ang naghahanap nito sa nakalipas na ilang epoch, ngunit wala pang nakahanap nito. Only peerless powerhouses will be capable to find it. Marahil nahanap na nila ito, pero hintayin na lang natin na mailabas ang balita dahil hindi pa tayo qualified na malaman ang tungkol dito. Ang mga powerhouse mula sa buong Welcome District ay nagtipon at tinalakay ang banal na lupain. Nakasuot ng itim na robo si James at umupo sa sulok ng tavern. Nakinig siya sa kanilang mga pag-uusap at natuklasan na ang banal na lupa ay tinatawag na Yala Realm. Naiwan ito ng isang hindi kapani-paniwalang powerhouse noong sinaunang panahon na tinatawag na Yala Samares. Si Yala ay isang kilalang powerhouse mula sa Thies District. Ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng pinuno ng distrito ng Thies. Nabalitaan na naabot na niya ang tuktok ng Kylem Acme rank at malapit na siyang makapasok sa Chaos rank. Nagkalat din ang ibang bersyon, na nagsasabing nakapasok na siya sa Chaos rank ngunit napatay ng isang powerhouse sa Chaos rank. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nag-iwan siya ng maraming kayamanan at maging ang paraan ng pagpasok sa Chaos rank sa loob ng Yala Realm. Sa loob ng tavern, nag-usap ang mga powerhouse tungkol sa maalamat na figure at sa nawawalang Chaos District. Biglang may tumayong lalaki at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Ako ay marahil ang pinakaalam tungkol sa Chaos District dahil ang mga sinaunang aklat ng aking sekta ay may maraming mga record tungkol sa mga ito. Sa pagmamalaki, sinabi niya, ito ay usap-usapan na ang Child District ay nagtatago kapag ang mga powerhouse ng Chaos District ay nalampasan ang isang numero na mas matagal pang mahawakan ng Chaos District, ang kanilang mga aura ay lalabas, at ang mga powerhouse mula sa Endless 9 District ay mahahanap ito. Nangyari na ito dati. Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa 9 District ng Endless ang nakadama ng aura ng Chaos District at hinanap ito dahil sa curiosity. Marami sa kanila ang nagtangkang salakayin ang Chaos District. Sa kasamaang palad, ang mga powerhouse ng Chaos District ay hindi passovers, at marami ang sumuko sa labanan, kabilang si Yala. Matamang nakinig si James sa mga kwento ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ang may-ari ng Yala Realm ay may ugnay sa Chaos District. Mula sa kanyang pangunawa, alam lang niya na ginamit ng Dooms, Chaos Master ang Heaven-Piercing Sword Art upang tumagos sa Chaos at malubhang nasugatan ang mga mananalakay mula sa mga panlabas na hangganan. Pinag-isipan ni James, isang powerhouse mula sa Chaos District ang pumatay sa kanya. Sino kaya ito? Ang Chaos Master ba ang nagdulot ng matinding pinsala kay Yala? Boom! Biglang, isang pagsabog ang sumabog sa Endless Void. Ang tunog ay nagmula sa isang malayong rehiyon. Gayunpaman, ang mga shockwave ng isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse ay sapat na nakakatakot upang maabot sila. Sa kabila ng magkalayo, naramdaman pa rin ng mga nasa tavern ang lakas na tumatagos. Bumangon ang lahat matapos maramdaman ang malalakas na shockwave. Anong malakas na puwersa? Ito ay Thies power. Si Wailia mula sa Thies sect ay dapat na nakikipaglaban sa isa pang powerhouse. Nag-aaway kaya sila dahil lumitaw ang Yala Realm. Ang lahat ay tuwang-tuwa na umalis sa universo, patungo sa kung saan nagmula ang mga shockwave. Tumayo si James at nawala sa tavern nang walang pag-aalinlangan. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa Endless Void. Matapos matukoy kung saan nanggagaling ang mga shockwave, mabilis na sumulong si James sa direksyon na iyon. Inactivate niya ang Blight Omniscience at naglakbay ng malayo sa isang iglap. Sa daan, ang mga tumatagos na shockwave ay nawasak ang ilang mga universo. Nawasak ang universo, at halos lahat ng nabubuhay na nilalang dito ay pinatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4552. Si James ay lumitaw sa endless void ng Welcome District. Isang malakas na puwersa ang agad na tumama sa lugar kung saan siya nagpakita, at lahat ng nasa paligid niya ay nawasak. Ang ilang nakapaligid na universo ay nagkapira-piraso, ang kanilang mga landas sa langit ay gumuho, at ang nakapalibot na kalawakan ay naging baluktot. Bilang resulta, hindi mabilang na mga nilalang ang namatay. Si James ay wala pa sa larangan ng digmaan, ngunit ang kapasidad ng pagkawasak ng puwersang tumatagos ay nakakatakot. Sa paghusga mula sa mga shockwave ng labanan, masasabi ni James na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse na hindi bababa sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Malamang na nakapasok na rin sila sa boundless rank sa isang punto sa kanilang cultivation. Kung hindi, ang isang ordinaryong powerhouse na pumasok sa tuktok ng Kylum Acme rank ay hindi magkakaroon ng ganoong mapanirang kapangyarihan. Nagpatuloy si James sa pagsulong gamit ang Blithe Omniscience dahil walang ibang buhay na nilalang sa lugar. Hindi nagtagal, malapit na siya sa larangan ng digmaan. Pagdating niya, tapos na ang laban. Nabasag ang endless void sa lugar, at nagkaroon ng hindi mabilang na mga bitek at black hole, mabilis na nilalamon ang lahat sa paligid nila. Ang tanawin ng mga nabasag na mga fragment ng universo na nilamon ng mga black hole ay nakakatakot. Ang lakas ng aura. Matapos tingnan ang paligid, huminga ng malalim si James. Inilabas niya ang kanyang divine sense para pag-aralan ang lugar. Gayunpaman, wala siyang nakitang mga palatandaan ng buhay. Nanghihinayang sinabi ni James, sayang hindi ko magagamit ang path powers ko. Kung hindi, makakakuha ako ng insight sa nangyari dito. Lalong lumalim ang kanyang pagnanais na lumakas at ang pagnanais na basagin ang selyo sa kanyang katawan ay lumakas. Dahil tapos na ang laban, hindi na nanatili si James sa lugar. Maraming taon pagkatapos niyang umalis, sa wakas ay natagpuan ng iba pang mga powerhouse ang larangan ng digmaan. Nilaibat niya ang endless void sa paghahanap ng tinatawag Yala Realm. Hinala niya ang pasukan sa Yala Realm ay sa lugar na ito dahil sa labanan na nangyari sa malapit ilang taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, wala siyang nahanap na puwersa ng buhay pagkatapos maghanap ng maraming taon, at hindi rin niya nakita ang Yala Realm. Biglang, dumating siya sa isang wasak na universo na winasak ng isang malakas na aura. Hindi mabilang na mga planeta ng universo ang nawasak, at maraming buhay ang nasawi. May tao dito. Gustong umalis ni James ngunit naramdaman niya ang isang malabong bakas ng buhay. Matapos ang isang maikling pagkabigla, mabilis siyang humakbang at pumasok sa universo. Gayunpaman, agad niyang nakalimutan ito nang pumasok siya sa universo. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at nagsimulang tumuon sa pagdama sa paligid. Di nagtagal, natagpuan niya ang puwersa ng buhay at nakarating sa isang napakalaking planeta. Akmang tutukayan na niya ang puwersa ng buhay, bigla na naman itong nawala. Pumasok si James sa planeta at naglibot-libot, sinusubukang hanapin ang puwersa ng buhay. Pagkaraan ng ilang oras, natunton niya ito hanggang sa isang malaking kanyan sa isang malawak na hanay ng kabundukan. Siya ay lumitaw sa kanyan ngunit natuklasan ang isang malalim na pormasayon na humaharang sa kanyang dinadaanan. Inimbestigahan niya ito at nakitang napakakomplikado ng formation inscriptions na ginamit. Dahil kaya niyang gamitin ang kanyang path powers at ang primal mantra, baka masira lang niya ang formation. Sa kasamaang palad, ang kanyang orihinal na sistema ng ugat ay selyado na, at ang kanyang bagong bloodline na kapangyarihan ay mahina pa rin. Kaya, imposibleng masira niya ang pormasayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4553. Nakatayo sa labas ng kanyan, napahawak sa baba si James at Bamulong, sino kaya ang nagtatago dito? Napakahina ng aura na nararamdaman ko at kung minsan ay wala na. Siguradong nasugatan ang tao rito at nagmamadaling pumunta rito para magpagaling. Gumawa ng haka-haka si James batay sa sitwasyon. Hinala niya ito ay isa sa mga powerhouse sa nakaraang labanan sa Endless Void. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ito ay isang powerhouse mula sa Theist sect o Demonium sect. Samantala, nakaupo sa isang bato sa loob ng kanya ng isang babae na naka-purple dress. Mukha siyang bagbog at bagbog. Ang kanyang buhok ay nakakalat, at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at dugo. Ang babae ay si Wayria,
isa sa pinakamalakas na powerhouse ng Theus sect. Noong nakaraan, nag-cross ang landas niya sa mga powerhouse mula sa Demonium sect at kinubkob. Siya ay malubhang nasugatan at nabitin sa isang sinulid. Para mabuhay, kailangan niyang gawin ang isa sa Theus sect's forbidden art. Ito ay isang kakilakilabot na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na maipanganak muli at madaig ang kanyang desperadong sitwasyon. Gayunpaman, papasok siya sa isang estado ng kahinaan sa loob ng ilang oras pagkatapos ay cast ito. Noong una, nagplano si Waylea na maghanap ng mas ligtas na lokasyon. Gayunpaman, nauubusan na siya ng oras at mamamatay kung magtatagal pa siya. Sa makatuwid, pinili niya ang kanyan sa takot. Pinasok niya ang pinakamahalagang bahagi ng paghahagis ng Forbidden Art. Hindi maiiwasan ang kamatayan kung siya ay matagpuan ng mga powerhouse ng Demonium sect ngayon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Isang makapangyarihang magsasaka ang pumasok sa universo at nakatayo sa labas mismo ng kanyan. Bahagyang gamaan ang loob niya na hindi sinubukan ng tao sa labas na sirain ang porma sayon. Nang makapagpahinga na siya, naramdaman niya ang mas malalakas na nilalang na papalapit sa universo. Ang papasok na grupo ay may masamang aura, at agad niyang nalaman na sila ay mula sa Demonium sect. Napabuntong hininga si Waylea sa takot. I'm doomed. Mamamatay ba talaga ako dito? Sa labas ng kanyan, hinimas-himas ni James ang kanyang baba habang sinisiyasat ang porma sayon. Pagkatapos mag-isip sandali, gusto niyang gumamit ng malupit na puwersa para masira ito. Gayunpaman, hinala niya ang nabubuhay na nilalang sa loob ng porma sayon ay nasugatan. Ang nabubuhay na nilalang ay malamang na nagpapagaling at tiyak na makagambala sa tao sa loob kung siya ay kumilos ng padalos-dalos. Habang nagmumuni-muni si James, bigla niyang naramdaman ang isang grupo ng mga powerhouse na papalapit. Agad siyang nagtago ng hininga at pumasok sa state of invisibility. Humigit kumulang 1,000 powerhouse ang lumitaw. Nakasuot sila ng mga itim na damit at kakaibang maskara, na ginagawang imposibleng makita ang eksaktong hitsura nila. Guardian, dapat nandito na. Talaga, nararamdaman ko ang aura niya. Nandito siguro si Waylea. Magpadala ng signal, at ipatawag ang lahat ng powerhouse ng ating sekta. Kailangan nating mahuli ng buhay si Waylea. Nakipag-usap ang grupo sa kanilang mga sarili. Ang taong hinarap bilang tagapangalaga ay pinigilan sila at sinabing, nasugatan na si Waylea. Ito ang perpektong pagkakataon para patunayan ang ating mga sarili. Kung mabibihag natin siya ng buhay, tayo ay gagantimpalaan at magkakaroon ng pagkilala sa sekta. Habang nagtatago, kinumpirma ni James na ang nagtatago sa loob ng formation ay si Waylea mula sa Theus sect. Alam na niya na ang Theus sect ay ang orthodox sect ng Theus district, samantalang ang Demonium sect ay kilala bilang isang corrupted sect. Naramdaman ni James ang mga aura ng grupo ng mga powerhouse at agad na nalaman ang kanilang cultivation rank. Ang pinuno ay nasa maagang yugto ng ranggo ng Kylum Acme. Marami sa mga powerhouse sa grupo ay Terra Acmins, at ang iba ay Quasi-Acmins. Tiwala si James na makakalaban niya ang buong grupo gamit ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, alam niyang ang paggawa nito ay makakaakit ng atensyon ng mas malalakas na miyembro ng Demonium sect. Nag-isip siya ng paraan para mailigtas si Waylea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4554. Sa libu-libong mga powerhouse mula sa Demonium sect, isa lamang ang Kylum Acmin. At saka, nasa early stage pa lang siya ng Kylum Acme rank. Kahit sa pisikal na lakas lang niya, madali siyang mapatay ni James. Gayunpaman, nag-aalala siyang magpapadala ang grupo ng emergency signal sa Demonium sect habang sila ay nakikipaglaban. Siya ay magiging isang malaking kawalan kung mas maraming powerhouses mula sa Demonium sect ang lalabas. Boom! Habang nag-iisip ng solusyon si James, biglang inatake ng Demonium sect's guardian ang formation. Isang nakakabinging tunog ang tumagos sa hangin. Ang walang laman sa labas ng porma sayon ay agad na nabasag, at hindi mabilang na mga bitek ang kumalat sa espasyo. Itinakda ni Waylea ang porma sayon habang malubhang nasugatan. Sa kabila noon, ang porma sayon ay may kakilakilabot na kapangyarihan sa depensa, at kahit ang pag-atake ng Demonium sect ay hindi ito agad masira.
Bagamat hindi nawasak ang porma sayon, nagkaroon ng mga bitek sa kabuuan nito. Sa ilang suntok pa lang, baka bumagsak na ito. Alam ni James na hindi niya papayagan ang Demonium Sect. Ipinagpatuloy ng Guardian ang pag-atake at agad na piniling ihayag ang kanyang sarili. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang lumitaw bago ang porma sayon, at lumitaw si James. Sino ka? Gulat na tinitigan ng mga Demonium Sect's powerhouses si James at napaatras. Agad nilang ipinatawag ang kanilang mga armas at tumingin kay James ng maingat. Tumingin si James sa kanila nang walang pakialam at sinabi, "Ano ang ibig mong sabihin dito?" Nagtayo ako ng isang porma sayon dito upang linangin sa pag-iisa ngunit bigla akong inaatake. Tumingin ang Guardian kay James at nagtanong, "Ikaw? Ikaw ba ang nag-set up ng formation dito?" Sumagot si James, "Sino pa ang inaasahan mo?" Sinuri ng tagapangalaga si James mula ulo hanggang paa at sinubukang maramdaman ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng bloodline ni James ay nabuklod na. Bukod dito, hindi niya nagamit ang kanyang path powers. Sa makatuwid, hindi matukoy ng tagapangalaga ang ranggo ng paglilinang ni James. Sa kabila nito, naramdaman niya ang isang explosive power sa loob ng katawan ni James. Alam ng tagapangalaga na si James ay isang mapaghamong kalaban. Sa halip na isang confrontation, ikinumpas niya ang kanyang mga kamao at sinabi, "Ako ang tagapangalaga ng Demonium Sect. Inutusan akong manghuli ng isang kaaway. Pinaghihinalaan ko na ang aking target ay nagtatago sa loob ng porma sayon na ito. Paano kung buksan mo ang pagbuo at payagan akong magsagawa ng mabilisang paghahanap? Aalis ako agad kung wala ang taong hinahanap ko." Haha, humagalpak ng tawa si James. Katawa-tawa, nag-set up ako ng formation dito para linangin, kaya paano kita papasukin kung gusto mo? Umalis ka kaagad, o hindi ako magpipigil laban sa iyo. Walang intensyon si James na labanan ang grupo mula sa Demonium Sect. Kahit na ang mga powerhouse na nauna sa kanya ay madaling kalaban, ang Demonium Sect ay makapangyarihan sa Thies District at mayroong maraming makapangyarihang miyembro. Matapang pa nga sila para sundan si Waeria, na mula sa Thies Sect. Alam ni James na ang pagkakasala sa Demonium Sect ay malalagay sa gulo. Paano kung ipilit kong hanapin ang lugar? Nagdilim ang ekspresyon ng mga Guardians, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Sige at subukan mo. Isang hakbang pasulong si James. Dapat may death wish ka. Galit na galit ang Guardian. Sa isang iglap ay humarap siya kay James at inihampas ang kanyang kamao kay James. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Maging ang nakapalibot na kawalan ay hindi makayanan ang puwersa at nagsimulang mabasag. Walang takot na itinaas ni James ang kanyang kamao para harangan ang pag-atake. Boom! Nagsagupaan ang dalawang kamao. Ang epekto ay nagdulot ng isang napakalaking shockwave na kumalat na parang mga alon ng tubig, na sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Umatras si James at lumitaw sa hangganan ng formation. Samantala, ang tagapangalaga ay nabulabog habang siya ay bumulwak ng dugo. Sa kanyang pag-atres, ang nakakatakot na puwersa ay nabasag ang kawalan sa likuran niya. Kahit sa pisikal na lakas ni James, mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong Kailam Akmin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4555. Sumigaw si James, "Maliga ka. Ayokong gumawa ng kalaban sa Demonium Sect. Gayunpaman, kung tumanggi kang umalis o darating upang pukawin ako muli, hindi ako magpipigil." Lumakas ang boses niya sa kawalan. Ang tagapangalaga ay agad na nagutos, "Umalis." Ang grupo ng mga powerhouse ay mabilis na umalis sa universo at bumalik sa Endless Void. "Sir, sigurado po ba kayo na aalis na tayo? Hindi tayo pwedeng umalis na lang." Siguradong nasa loob ng formation si Waeria. Marami sa mga powerhouse ang nagpahayag ng kanilang opinyon. Ang tagapangalaga ng Demonium Sect ay nagutos, "Manatili ka ritong magbantay at huwag hayaang umalis ang sinuman." Agad kong i-activate ang ating Forbidden Art at ipatawag ang mga powerhouse ng ating sekta dito. Naiintindihan. Sa kanyang utos, ang grupo ng mahigit 1,000 powerhouse ay nakakalat sa buong universo at nakabantay. Agad na naglabas ng Forbidden Art ang Guardian para ipaalam sa mga powerhouse ng kanilang sekta.
Bagamat nagtagumpay si James na pansamantalang itaboy ang grupo mula sa Demonium Sect, naramdaman niyang hindi sila umalis ngunit pamwesto sila sa labas ng universo. Alam niyang darating ang malaking bilang ng mga powerhouse mula sa Demonium. Dahil wala siyang hinaing sa Demonium Sect, hindi magiging mahirap para sa kanya na tumakas. Lumingon si James at napatingin sa formation sa likod niya. Mahina pa rin ang aura ni Waylea at nasa bingit ng kamatayan. Nakatayo sa labas ng formation, mahinang sinabi ni James, "Waylea ka man mula sa Theus Sect o hindi, ito ang kaya kong gawin para sa iyo. Ang iba ay nasa iyo. Maaari kitang protektahan ng ilang sandali pa, ngunit kapag dumating na ang powerhouses mula sa Demonium Sect, wala akong magagawa." Samantala, dumaan si Waylea sa isang kritikal na sandali para makabangon. Napapanahon ang intervention ni James at binilhan siya ng sapat na oras. Naririnig ni Waylea ang mga salita ni James mula sa loob ng pormasayon at nagpapasalamat siya sa kanyang tulong. Gayunpaman, hindi siya makasagot sa kanya. Habang nakaupo siya sa isang lotus na posisyon, isang lilang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Ang liwanag na sinag ay bumaril ng daan-daang metro sa kalangitan at nagtipon upang bumuo ng isang translucent figure. Ang espiritual na enerhiya ni Waylea ay mabilis na naubos sa kanyang katawan at pumasok sa translucent figure sa kalangitan. Naka-lotus position din si James sa labas ng formation. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata. Biglang napatayo si James matapos maramdaman ang nakakatakot na aura sa lugar. Swoosh! Isang malabong figure ang bumungad sa kanya, dahan-daang nagiging isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng itim na damit at itim na sombrero na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha. Kitang-kita ni James ang kanyang kulubat na balat at ang kanyang balbas. Nakahawak din siya sa isang tungkod. Bumalik din ang tagapangalaga ng Demonium Sect at ilang iba pang powerhouse. Sa sandaling lumitaw sila, binati nila ang matandang lalaki ng may paggalang, "Welcome, Elder." Mataimtim na tinitigan ni James ang elder ng Demonium Sect at naisip, "O late-stage Kylum Akmin." Ang elder na nauna sa kanya ay isang powerhouse sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Napakalakas pa rin niya sa kabila ng hindi pagpasok sa boundless rank ng Kylum Acme rank. Alam ni James na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa matandang lalaki kahit na ang kanyang orihinal na bloodline na kapangyarihan ay hindi na-sealed, at magagamit niya ang kanyang path powers. Mabilis siyang lumakad, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi, "My name is James Caden. It's a pleasure to meet you, sir." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4556. Si James ay hindi pa nakakakuha ng isang powerhouse sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Bukod dito, hindi na niya kailangang mapunta sa masamang panig ng Demonium Sect. Kaya naman, binati niya ang matanda na may matingkad na ngiti. Lumapit ang tagapangalaga ng Demonium Sect, tumingin kay James, at sinabing, "Ito ang taong humaharang sa ating landas. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang nabihag si Waylea." Kaagad namang gumanti si James, "Nasaan ang konsensya mo? Hindi naman ako hamarang sa daraanan mo. Dito lang ako nagtatanim. Pero biglang sumulpot ang grupo mo at hiniling sa akin na buksan ang formation. Ginagamit ko itong lugar na ito para magtanim, kaya bakit ko ito bubuksan para sa iyo?" Ang elder ng Demonium Sect ay tumingin kay James at mahinahong sinabi, "Buksan ang pormasayon. Kung wala si Waylea doon, hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo." Ito, nag-aalangan si James. Naisip niya sa kanyang sarili, paano ko mabubuksan ang pormasayon? Hindi man lang ako ang nag-set up nito. Pagkatapos, lumingon siya sa pormasayon at humingi ng paumanhin sa kanyang puso, "I'm sorry. Ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Ikaw ay mag-isa." Naisipan ni James na tumakas mula sa pinangyarihan. Gamit ang Blight Omniscience, madali siyang makatakas. Aalis na sana siya, biglang bumukas ang formation. Pagkatapos, isang boses ng kabataan ang tumawag sa kanya, "Ano ang problema?" Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng asol na damit na mukhang nasa edad 15 o 16. Maputi ang balat niya at napakabata. Bagamat mukhang bata pa, maganda ang kanyang figure.
Lumapit ang dalaga kay James at sinuri ang grupo ng mga powerhouse mula sa Demonium Sect. Mabilis siyang nagtago sa likod niya na may pag-aalalang ekspresyon. Sino ito? Kilala ko ba siya? Bahagyang natarante si James. Tinitigan ng matanda ng Demonium Sect ang dalaga. Hindi niya ito pinansin at mabilis na pumasok sa formation. Sa loob ng formation ay isang ordinaryong kanyan lang, at walang abnormal. Mabilis na lumabas si Elder. Tumayo siya sa harapan ni James at tinitigan ang dalagang nakaasol na damit. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang braso ni James na tila natatakot sa kanya. Nakangiting sabi ni James, "Sir, ito po ang nakababatang kapatid ko." Pinagmasdan ng matandang lalaki ang dalaga pataas at pababa ngunit walang nakitang mali. "Let's go," utos niya. Naguguluhan na tanong ng guardian, "Elder, aalis na ba talaga tayo ngayon?" Siguradong may mali sa dalagang ito. Siguradong siya ay si Wayria sa ilalim ng disguise. Si Wayria ay isang pambihirang cultivator. Dapat ay nagbago ang kanyang hitsura at aura upang subukang linlangan tayo. Sa tingin ko ay dapat natin siyang ibalik at mahigpit na tanungin siya. Nang marinig ito, muling sinulyapan ng elder si James at ang nakababatang babae. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba sa kanila. Sabi niya, "Hindi ko nararamdaman ang aura ni Wayria. Hindi siya iyon. At saka, hindi sila mula sa Theas Sect." Dahil ibinigay na ng matanda ang kanyang utos, hindi na nagpumilit ang tagapangalaga at umalis na kasama ang kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal, nawala ang lahat ng powerhouses mula sa Demonium Sect. Agad na binitawan ng dalaga ang braso ni James. Tumingin sa kanya si James at nagtatakang nagtanong, "Ikaw ba si Wayria mula sa Theas Sect?" Tumingin ang dalaga kay James at ngumiti, kitang-kita ang kanyang mababaw na dimples. Pagkatapos, sumagot siya, "Wayria ay patay na. Ang pangalan ko ay Maidnia Nayet." "Ganun ba?" Tumingin si James sa kanya nang may pagdududa. Nagpout si Maidnia at sinabing, "Paano ako magiging Wayria? Siya ay isang sikat na powerhouse ng Theas Sect. Wala akong halaga kung ikukumpara sa kanya." Nagdududa si James sa sinabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4557. Alam ni James na hindi galing ang aura na naramdaman niya noon. Maidnia. Bahagya siyang naguguluhan sa sitwasyon ngunit hindi niya ito idiniin. "Wayria ka man o hindi, kailangan mong umalis dito sa lalong madaling panahon. Napakadelikado. Mag-iwan muna ako." Matapos magbigay ng magiliw na paalala, aalis na sana si James. Gayunpaman, hinailan ni Maidnia ang kanyang braso at sinabing, "Hindi ka maaaring umalis." Tinitigan siya ni James at nagtanong, "Bakit hindi?" Mahigpit na sinabi ni Maidnia, "Kailangan mo akong protektahan. Napakahina pa rin ako ngayon at hindi pa ako makakapaglakbay sa Endless Void. Kailangan mo akong protektahan saglit. Natural, hindi ko hinihiling na gawin mo ito ng libre. Ibibigay ko sa iyo ang anumang kailangan mo bilang bayad. Anuman ang supernatural power, Empyrean herbs, o legendary weapons na kailangan mo, ay." Talaga, napatingin si James sa kanya nang may pagdududa. Sa paghusga sa aura ni Maidnia, kakapasok lang niya sa Ancestral God rank. Paano makukuha ng isang tao sa kanyang cultivation rank ang kailangan niya? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, alam ni James na may kakaiba sa Maidnia dahil imposible para sa isang ancestral god na pumasok sa isang wasak na universo at magtayo ng ganoong paraan. Isang makapangyarihang porma sayon. Naghinala si James na kahit na hindi siya si Wayria, maaaring siya ay isang malapit na kamag-anak kay Wayria. "Anong kailangan mo?" Sinaman siya ng tingin ni Maidnia. Bagamat mukhang bata si Maidnia, mayroon siyang mature na kilos. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sumagot, "I need a lot of Empyrean herbs. The higher the quality, the better. Kung mayroon kang Acmin herbs, I would appreciate it more." Deal. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Maidnia. Pagkatapos, sinabi niya, "Mula ngayon, magiging bodyguard kita sandali. Bibigyan kita ng isang halamang Acmin sa ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, bibigyan pa kita." Pagkatapos magsalita, casual na ikan-away ni Maidnia ang kanyang kamay, at isang pulang prutas ang lumitaw sa harap ni James. Ang mabangong prutas ay naglabas ng pulang kinang at malakas na aura.
Ito ay isang Acme berry na naglalaman ng masaganang Acme power. Dahilan ni Maid Nia na inihagis ang prutas kay James. Tuwang-tuwa itong tinanggap ni James at itinago ito. Tapos, nakangiti niyang sabi, "You sure are generous. Binigyan mo ako ng Acme berry nang walang pag-aalinlangan. You have yourself a deal. I will protect you from now on. Tell me what you need me to do. Kailangan ko lang na sundan mo ako at tulungan akong harapin ang ilang mga kaaway kong kinakailangan," sabi ni Maid Nia. Alam niyang hindi masyadong makapangyarihan si James. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi bababa sa maihahambing sa Kylum Acme rank. Siya ay nasa isang mahirap na lugar at kailangan ng isang powerhouse na tulad niya upang lumipat sa paligid ng mas ligtas. Ang kanyang lakas ay mababawi sa kalaunan hanggat maaari siyang bumili ng sapat na oras. Baka maabot pa niya ang isang mas mataas na cultivation rank kaysa bago ay cast ang Forbidden Art. Kung mangyayari iyon, kahit ang pinuno ng Demonium Sect ay hindi magiging banta sa kanya. Yumuko si James at mamulong, "Wailia ka ba? Umalis na ang mga powerhouse ng Demonium Sect. Dahil pumayag na ako na protektahan ka, dapat sabihin mo man lang sa akin ang totoo, hindi ba?" Sa kabila ng kanyang kabataang hitsura, si Maid Nia ay may namumukod tanging figure. Bahagyang napalingon si James sa mahinang bango nito nang makalapit. Mawala, ipinatong ni Maid Nia ang palad sa mukha ni James at itinulak ito palayo. Pagkatapos gumawa ng distansya, mahinahon niyang sinabi, "Tandaan mo kung sino ka. Ikaw ang bodyguard ko at dapat lumayo sa akin ng 3 metro. Bawal kang makalapit sa akin." "Oo, oo. Ikaw ang boss at may huling say," walang pakialam na sagot ni James. Ang mga pangunahing sekta at pamilya ay naghog ng karamihan sa mga dekalidad na Empyrean herbs. Kaya naman, handang tanggapin at tiisin ni James ang kanyang pag-uugali dahil makakakuha siya ng Acme herbs and berries. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4558. Tumayo si James 3 metro ang layo, naghihintay sa utos ni Maid Nia. Sinabi ni Maid Nia, "Nag-aalala akong babalik ang mga powerhouse mula sa Demonium Sect. Paalisan mo muna ako sa lugar na ito." Tumayo si James, hindi kumibo. Hindi nasiyahan, pinuna siya ni Maid Nia, "Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo at ilabas mo kami rito." Sarkastikong sagot ni James, "Hindi ba't hiniling mo sa akin na manatili doon ilang metro ang layo mula sa iyo? Paano kita lalabas dito kung hindi kita pinapayagang hawakan? Gagaw ka ba? Gamitin mo ang kapangyarihan mo." Para mabuhay, gumamit si Maid Nia ng Forbidden Art ng Theist Sect at dumaan sa kumpletong pagbabago. Nagbago ang kanyang aura at hitsura, ngunit ang kanyang lakas ay hangin na din. Matagal bago bumalik sa kanyang peak. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya malakbay ang Endless Void. Tinitigan siya ni James nang nagbitiw at ikan-away ang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad at pumulupot kay Maid Nia. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nawala sa lugar. Matagumpay na nakapasok ang dalawa sa Endless Void. Tanong ni James, "Saan?" Sumagot si Maid Nia, "Kahit saan. Humanap ka lang ng universe na pwede nating pahingahan sandali. Pagkatapos kong gumaling, bubuksan ko na ang Yellow Realm. Alam kong ikaw si Wailia." Tumahimik ka. Mabilis na naglakbay sina James at Wailia sa Endless. Walang bisa. Hindi ginamit ni James ang kanyang Blithe Omniscience at umasa lamang sa kanyang pisikal na lakas upang sumulong. Bagamat siya ay mabilis, ang pag-abot sa pangunahing rehiyon ng Theist District ay magiging mahirap. Sa wakas ay natagpuan nila ang isang universo upang magpahinga pagkatapos maglakbay sa Endless Void sa loob ng 8 taon. Ang universo ay medyo mahina at walang malakas na aura sa loob nito. Kaya, alam nila na walang mga Acme sa universo. Dinala ni James si Wailia sa universo at pumasok sa isang maunlad na planeta. Pagkatapos, dumaong sila sa isang espiritual na bundok na may kaaya-ayang kapaligiran at masaganang espiritual na enerhiya. Iniskan ni Maid Nia ang lugar at nasiyahan sa pagpili ng lokasyon. Bumaling siya kay James at nagutos, maglagay ng porma sayon sa palibot ng espiritual na bundok. Agad na tinanggihan ni James, na nagsasabing, "Natatakot akong hindi ko kaya. Upang sabihin sa iyo ang totoo, mayroong isang selyo sa aking katawan na pumipigil sa akin mula sa gamit ang aking path powers.
Ang mga powerhouse ay madaling makabasag ng aking mga porma sayon. Isang selyo. Curious na tumingin si maid niya kay James. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, halika rito. Titingnan ko ito para sa iyo. Lumapit si James sa kanya. Hinawakan ni maid niya ang kamay ni James at ibinuhos ang powers nito sa katawan nito. Dumaloy ito sa mga meridian ni James at hindi nagtagal ay umabot sa selyo. Ang selyo ay nagpakawala ng isang malakas na puwersa at pinalipad si maid niya, na agad na nagdulot sa kanya ng pagluwa ng isang subo ng dugo. Napakalakas ng restriction seal, bulalas ni maid niya. Si Waylia ay isang maalamat na powerhouse ng Theus sect at alam niyang ang selyo ay kailangang i-cast ng isang makapangyarihang magsasaka. Tinanong niya, sino ang naglagay ng selyo sa iyong katawan? Malumanay na sagot ni James, hindi mo siya makikilala kahit sabihin ko sa iyo. Maid niya retorted, imposible. Talagang ginawa ito ng isang sikat na powerhouse. Kung sasabihin mo sa akin ang kanyang pangalan, tiyak na kilala ko siya. Ha? Tumawa si James at sinabi, ang 9 na distrito ng Endlos ay napakalawak. Maaaring hindi mo man lang makilala ang lahat ng mga powerhouse sa Theus District, lalo na ang ibang mga distrito. Hindi mo ba alam na maraming powerhouse ang nabubuhay na lihim sa mata ng publiko? Bahagyang tumango si maid niya, sang-ayon sa sinabi ni James. Hindi na siya nagpumilit at umalis upang itayo ang porma sayon sa paligid ng espiritual na bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4559. Kahit na mahina ang kanyang cultivation base, lalakas ang kanyang formation habang bumubuti ang kanyang lakas. Babalik siya sa kanyang kalakasan hanggat ligtas siyang nanatili sa pag-iisa ng ilang panahon. Hindi nagtagal, bumalik si maid niya. Pagkatapos, hiniling niya, pupunta ako sa pag-iisa ngayon. Gagawin mo ang lahat ng gusto mo, ngunit manatili sa espiritual na bundok na ito upang protektahan ako. Napakalakas ng Demonium sect at mahahanap tayo sa lalong madaling panahon. Kapag nagpakita sila, kailangan kitang tulungan akong makatakas. Nakangiting tanong ni James, kung gayon, dapat ba kitang tawaging Waylia o maid niya? Gawin ang gusto mo. Hindi nag-abalang sagutin ni maid niya ang tanong. Matapos may parating ang kanyang mensahe, ikanaway niya ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang gusali sa ibabaw ng bundok. Pumasok siya sa gusali at sinimulan ang kanyang paglilinang upang mabawi ang kanyang lakas. Natagpuan din ni James ang kanyang sarili sa isang tahimik na lugar at kinuha ang Akmin Berry na natanggap niya mula sa maid niya. Napatingin siya sa Akmin Berry sa kamay niya at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ang Akmin Berry ay makabuluhang magpapahusay sa kanyang bagong bloodline na kapangyarihan. Matapos makuha ang kapangyarihan nito, maabot man lang niya ang quasi-Acme rank. Kapag nangyari iyon, maaari niyang gamitin ang lakas ng isang quasi-Acmin. Bukod dito, naabot na niya ang boundless rank sa quasi-Acme rank. Sa makatuwid, ang lakas na kanyang pinakawalan ay magiging kakilakilabot. Tumambad sa kanyang harapan ang Akmin Berry. Si James ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng Akmin Berry. Ang malakas na enerhiya nito ay pumasok sa mga pores ng kanyang katawan at unti-unting na-refine sa bloodline power. Sa pinakalabas na rehiyon ng Theus District sa isang planeta ng hindi kilalang universo. May isang itim na palasyo na nakatayo sa hanay ng bundok. Napapalibutan ito ng isang itim na aura, na ginagawa itong masama at masama. Ang elder na humahabol kay Waylia ay lumitaw sa bulwagan ng palasyo, lumuhad sa isang tuhod, at magalang na tumawag, Deputy Master. Umupo ang Deputy Master sa pinakamataas na upuan. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na mga 40 taong gulang na may kakaibang simbolo ng apoy sa kanyang noo at nakasuot ng itim na damit. Malungkot ang ekspresyon ng lalaki habang pinapagalitan, may balita na ba tungkol kay Waylia? Puro basura kayo. Nasugatan na siya, bakit hindi pa siya nahahanap? Ang boses niya ang naging sanhi ng hindi mapigil ang panginginig ng katawan ng elder. Mabilis na ipinaliwanag ng elder, na ipadala ko na ang bawat disipulo sa rehiyong ito upang hanapin siya. Dapat ay makatanggap tayo ng balita tungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Kailangan mong makarating dito sa lalong madaling panahon. Naririnig mo ba ako? Tumayo ang lalaking nasa pinakamataas na upuan, tumingin sa matanda, at sinabing, kung ipagpaliban pa natin ito,
mawawalan ng kabuluhan ang lahat kapag dumating na ang mga powerhouse ng Theus sect. Naiintindihan ko po, sir, sagot ng matanda. Bumangon ka. Umupo ang medyo may edad na lalaki. Tumayo ang elder ngunit nag-aalangan na ekspresyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtanong, ano ang mali? Mayroon ka bang iba pang sasabihin? May isang bagay na gusto kong ibigay sa iyong atensyon. Sige na. Ipinaliwanag ng elder ang lahat ng naranasan niya ilang taon na ang nakararaan. Galit na galit ang deputy master. Isang malakas na itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan at tumama sa elder. Ang dalagang iyon ay si Wayria. Anong tanga? Paano mo nagawang guluhin iyon? Angal ng deputy master. Nagsuka ng dugo ang matanda matapos tamaan. Umakyat siya mula sa lupa at muling lumuhad. Sir, napagmasdan ko na siya ng mabuti. Wala siyang aura ni Wayria. Inutusan ni Master na huwag idamay ang ibang inosenteng pamumuhay. Nilalang, kaya hindi ko siya nahuli. Huminga ng malalim ang Deputy Master at sinabi, talagang Wayria iyon. Ang Theus sect ay may forbidden art na tinatawag na revitalizing art. Siya lang ang nag-iisang tao sa Theus sect na nagal-inang nito. Ngayong nagbago na siya, papasok siya sa isang vulnerable period. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mababawi ng napakabilis. Kung mabawi niya ang kanyang lakas, maging ang ating master. Nang marinig ito, ang matanda ay napawisan ng malamig. Hindi kita masisisi kung bakit hindi mo siya nakilala. Kung tutuusin, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa revitalizing art. Kailangan mong pangunahan ang aming mga powerhouses para mahanap siya kaagad. Mag-iiwan siya ng mga bakas, kaya hindi magiging mahirap ang paghahanap sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4560. Nakita na ng Demonium sect sa pamamagitan ng pagbabalat kayo ni Wayria. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga powerhouse ng Demonium sect sa mga panlabas na rehiyon ng Theus District ay ipinadala upang hanapin sina Wayria at James. Itinagol ni na James at Wayria ang kanilang mga aura habang naglalakbay sa Endless Void. Gayunpaman, ang Demonium sect ay may hindi mabilang na mga powerhouse, at madali para sa kanila na matunten ang mga ito. Samantala, nakatuon pa rin si James sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Acmin Berry sa loob ng pagbuo ng oras sa isang espiritual na bundok sa isang lugar sa isang hindi kilalang universo. Bagamat pinaghihigpitan ang path powers ni James, maaari pa rin siyang gumawa ng simpleng time formation. Napakahusay ng enerhiya ng Acmin Berry. Ilang araw na itong pinipino ni James, at mabilis na bumubuti ang kanyang bloodline power. Hindi nagtagal, ganap niyang napino ang lahat ng enerhiya ng Acmin Berry. Ang kanyang bagong bloodline na kapangyarihan ay umabot sa quasi-Acme rank tulad ng kanyang hinulaang. Gayunpaman, kakailanganin niya ng maraming enerhiya para itaas ang kanyang bloodline power sa permanence Acme rank. Isa o dalawa. Hindi sapat ang Empyrean Berries. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang pagbuo ng oras at tiningnan ang oras. 3 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Nasa lihim pa rin si Wayria. Dapat ba akong maghanap ng ilang Empyrean herbs sa universo na ito? Bulong ni James. Bagamat hindi sapat ang kapangyarihan ng universo upang makagawa ng Acmin herbs, maaari itong magtanim ng ancestral herbs. Gayunpaman, mabilis na pinawalang bisa ni James ang ideya. Gusto niyang gawin ang lahat dahil pumayag na siyang maging bodyguard ni Wayria. Sa halip na siya mismo ang maghanap ng mga halamang gamot, maaari niyang hilingin sa Wayria ang mga ito. Bilang isang powerhouse ng Theus sect, siguradong maraming Empyrean herbs ang dala niya. Umupo si James at matiyagang naghintay kay Wayria. Pagkalipas ng 5 taon, naramdaman niya ang isang nakakahimok na aura sa malapit. Agad na nagpanik si James. Nagpakita si Wayria at galit na sinabi, nahanap na tayo ng mga powerhouse ng Demonium sect. Kailangan nating umalis kaagad. Tumingin si James sa kanya. Ang tagal na niyang hindi nagkita, at bahagyang nagbago ang hitsura nito. Hindi na siya mukhang teenager kundi isang magandang dalaga. Higit sa lahat, naabot niya ang quasi-Acme rank, at lumakas ang kanyang aura. Sigaw ni Wayria, bakit nakatayo ka pa dyan? Tara na. Bilisan mo at ilabas mo kami dito. Sabi ni James, huli na ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, isang itim na ulap ang lumitaw sa di kalayuan,
at hindi mabilang na mga powerhouse na nakasuot ng itim na damit at maskara ang lumitaw. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki na may tungkod. Ito ay walang iba kundi ang elder ng Demonium Sect, na nakilala na ni James noon. Ang kanyang pangalan ay Zylan Macri, at siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Ang itim na ulap ay lumipas, at hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Demonium Sect ang pumalibot sa bulubundukin. Sisingilan. Matiim silang tinitigan ni Waelia. Ang kanyang magandang mukha ay dumidilim, at malamig niyang sinabi, "Hayaan mo ako, kahit na ang buhay mo ay kabayaran." Sagot ni James, "Hindi naman. Isa lang akong bodyguard na pinapasukan mo, hindi iyong loyal subordinate. Hindi ko tungkulin na magsakripisyo para sa iyo. Kung ilalabas mo ako dito, bibigyan kita ng 10 Acmin herbs." Napatingin si Waelia kay James. Si James lang ang pag-asa niya ngayon. Ang kanyang lakas ay nakabawi lamang hanggang sa quasi-Acme rank, at hindi siya nakatakas sa kanilang pagkubkob. Sabi ni James, "Masyadong maliit ang 10 para ilagay ko ang buhay ko." Linya, "Gusto ko kahit 50. Hindi sa gustong lokohin siya ni James, pero kailangan niya ng Empyrean herbs. Mataimtim na sagot ni Waelia, "Wala akong ganoon karami. Tulungan mo muna akong makaalis dito. Kapag gumaling ako at bumalik sa Theus Sect, ibibigay ko sa iyo." "Paano na?" "Okay, deal." Napangiti ng husto si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4561. Nakaramdam ng panlilinlang si Waelia matapos makita ang matagumpay ng ngiti ni James. Gayunpaman, hindi ito ang oras para malungkot sa pagkawala. Kung talagang may ahon siya ni James sa gulo, gagawa siya ng paraan para mangolekta ng 100 Acmin herbs kung hihilingin niya, pabayaan ang 50. Nakarating na si Zylan sa labas ng espiritual na bundok, at pinalibutan sila ng kanyang mga nasasakupan. "Sumuko ka, Waelia." Lumitaw si Zylan at malamig na sinabi, "Nagawa mo akong lokohin noong nakaraan, ngunit hindi kita hahayaang makatakas ngayon." Ngumiti ng husto si James at sinabing, "Hindi ko akalain na magkikita kami ulit ng ganoon kaga, sir." Bastos. Dumilim ang mukha ni Zylan. Si James ang dahilan kung bakit siya pinarusahan. Katpir Waelia. At patayin ang taong ito, naglabas ng utos si Zylan. Hinawakan ni James ang kamay ni Waelia at pinaandar ang Blithe Omniscience. Nang walang anumang babala, nawala ang dalawa sa manipis na hangin. Natulala si Zylan. Isang lalaki at babae ang lumitaw sa Endless Void. Lumapit si James sa Waelia at nakangiting sinabi, "Tandaan mo, nangako ka sa akin ng 50 Acmin herbs." Ang Blithe Omniscience. Gulat na tiningnan ni Waelia si James at nagtanong, "Ginamit mo lang ba ang signature skill ni Yardos Zagarari, ang Blithe Omniscience?" Bilang isa sa pinakamalakas na miyembro ng Theus Sect, alam ni Waelia ang tungkol kay Yardos at sa kanyang sikat na Blithe Omniscience. Bahagyang umiling si James at sinabing, "Hindi. Wala akong ideya kung ano ang Blithe Omniscience. Ginamit ko lang ang secret art ng aking sekta, ang Blithe Wind." Nagsimula siyang magsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Wala talagang pakialam si Waelia kung anong uri ng supernatural power ang kanyang inihagis. Higit sa lahat, makakaraos siya hanggang sa tuluyang gumaling kasama si James. Kahanga-hanga, hindi ko inaasahan iyon. Binigyan siya ng thumbs up ni Waelia at pinuri siya, na nagsasabing, "Kulang ang iyong cultivation rank, ngunit ang kakayahan mong makatakas ay katangi tangi. Ngayon, ilabas mo kami rito. Kung mas malayo, mas mabuti." "Oo naman." Hinawakan muli ni James ang kamay ni Waelia, at nawala ang dalawa sa lugar. Inihagis niya ang Blithe Omniscience at naglakbay sa Endless Void. Matagal na naglakbay ang dalawa, hindi alam kung saan sila patungo. Biglang pumasok sa kanilang paningin ang isang universo. Kahit sa malayo, alam ni James na makapangyarihan ang universo dahil napakalakas ng Chaos Heavenly Path nito. "Napamangha mo na naman ako. Sa loob lang ng ilang araw, nalakbay mo ang layo na kakailanganin ng mga ordinaryong Kylum Acme ng ilang taon para marating." Matapos maramdaman ang universo, pinuri muli ni Waelia si James. She found his secret art to be impressive. Walang makakahabol sa kanya kung gagamitin niya ito para makatakas maliban kung nailak na nila ang kanyang aura ng maaga. Kung hindi,
kahit si Kailam Akmins ay mawawalan ng pag-asa sa kanya. Sigurado si Weylia na ginagamit ni James ang Blythe Omniscience ni Yardos. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alamin ang relasyon ni na James at Yardos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4562. Tumingin si Weylia kay James nang may pagdududa at nagtanong, ano ang relasyon mo kay Yardos? Sumagot si James, sino si Yardos? Dahil tumangging sumagot si James, hindi siya pinilit ni Weylia tungkol dito. Na-curious din si James sa sitwasyon ni Yardos. Bago siya bisitahin, kailangan munang maunawaan ni James ang kanyang mga kalagayan. Ano ang pinagmulan ng Yardos? Natarante si Weylia sa tanong ni James. Tinanong niya, hindi mo ba talaga siya kilala? Umiling si James bilang tugon. Ipinaliwanag ni Weylia, si Yardo ay isang powerhouse sa Welcan District. Noon pa lang, hinamon niya ang leader ng Welcan District, na nasa ikatlo sa 9 district ng Endlos. Bagaman siya ay natalo, siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang kanyang lakas ay hindi sapat para may rank sa pinakamataas na 10 sa 9 districts, ngunit ang kanyang kakayahan sa pagtakas ay talagang ang pinakamahusay. Nagtanong si James, alam mo ba ang mga detalye tungkol sa kanya? Umiling si Weylia at sinabing, hindi ko alam ang buong kwento. Hindi ko pa nakikita si Yardos dati. Ang alam ko lang ay nakatira siya sa liblib sa Mount Blythe sa Welcan District. Tila nakipagpustahan siya sa pinuno ng Welcan District dati. Kanilang nakaraang labanan. Malamang ay pumayag siyang hindi na umalis sa Mount Blythe kapag natalo siya. Upang umalis, kailangan niyang talunin ang Welcan. Pinuno ng distrito. Sa kasamaang palad, ang leader ng Welcan District ay nakapasok na sa Chaos rank. Napakahirap na talunin siya. Bakit sila nakipagpustahan? Tanong ni James. Paano ko malalaman? Pinigil ni Weylia ang paksa. Itinuro niya ang universo sa unahan at sinabing, manatili tayo sa universo na iyon sandali. Dahil hindi na ito pinag-uusapan ni Weylia, hindi na nagtanong pa si James. Ang dalawa ay pumasok sa universo at lumitaw sa isang mabituing espasyo. Pagkatapos, sinabi ni Weylia, ang universo na ito ay tinatawag na Spellmorn Universe. Ito ay isang medyo makapangyarihang universo sa panlabas na rehiyon ng Welcan District. Isang Kailam Akmin ang namumuno sa universo na ito, at mayroong higit sa isang Kailam Akmin dito. Walang interes si James sa Kailam Akmins. Ang kanyang pangunahing prioridad ay Empyrean Herbs. Nangako ka na bibigyan mo ako ng Akmin Herbs. Ilan ang maaari mong ibigay sa akin ngayon? Nais ni James na pagbutihin ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Hindi niya mapapabuti ang kanyang cultivation rank kung hindi niya masira ang selyo sa loob ng kanyang katawan. Ang selyo ay nagdudulot sa kanya ng maraming problema. Napaisip si Weylia. Nangako siyang bibigyan si James ng 50 Akmin Herbs ngunit wala siyang ganoong karami. Paano kung gumawa tayo ng deal? Mungkahi ni Weylia. Anong deal? Maingat siyang tiningnan ni James at hindi agad pumayag sa kanyang mungkahi. Masasabi kong kakaiba ang iyong pisikal na lakas. Siguradong nalinang mo ang Omniscience Path na ipinasa ni Yardos. May secret art sa aking sekta na lubos na makikinabang sa iyo sa paglinang ng Omniscience Path. Ang Omniscience Path ay hindi nagmula sa 9 district ng Endlos. Kaya, alam ni Weylia na kinailangan ni James na manahin ang Omniscience Path ni Yardos. Pagkarating ni Yardos sa 9 na distrito ng Endlos, nagtago siya para magpagaling. Maya-maya, itinatag niya ang Freedom Sect at ipinasa ang Omniscience Path. Hindi itinago ni Yardos ang Omniscience Path sa kanyang sarili at bukas palad na itinuro ito sa ibang tao. Pinahintulutan din niya ang iba't ibang lahi na linangin ito, ngunit mas mahihirapan sila kaysa sa mga tao. Nag-aalangan na tanong ni James, anong klaseng secret art ito? Nakangiting sabi ni Weylia, tinatawag itong 9 Essence. Ito ay isang ipinagbabawal na sining ng Theas Sect. Iilan lamang sa mga pangunahing miyembro ang pinapayagang linangin ito. Malaki ang iyong pakikinabang dito. Ayoko. Akmin Herbs na lang ang gusto ko. Walang tiwala si James kay Weylia. Sinaway siya ni Weylia. Napakatigas ng ulo mo. Alam mo ba kung ano ang 9 Essence o kung gaano ito kalakas? Ito ang kinakailangan para sa paglinang ng Forbidden Art ng ating sekta. Kung sasali ka sa aming sekta,
Magiging kwalipikado kang magsanay ng aming maalamat na forbidden art, ang Theus Light. Isa itong forbidden art na nilikha ng pinuno ng Theus District. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4563. Pag-iisip ni James. Si James ay mayroon lamang pangkalahatang pangunawa sa pinuno ng distrito ng Theus, kasama na siya sa pagraranggo sa pangalawa sa siyam na distrito ng Endlos at pagiging isang mabigat na powerhouse sa Chaos Rank. Ang isang lihim na sining na nilikha ng isang katulad niya ay dapat na pambihira. Matapos itong isaalang-alang, nakangiting sumagot si James, pero kakailanganin ko rin ng ilang Empyrean herbs. Imbes na 50 Acmin herbs, mga 20 o 30 ang tatanggapin ko at ang 9 essence. Problemadong sagot ni Waelia, wala akong ganoon karami. 3 lang ang nasa kamay ko ngayon. Alinman sa itinuro ko sa iyo ang 9 essence at ipasa sa iyo ang 3 Acmin herbs o ibigay sa iyo ang mayroon ako ngayon at dahan-daang babayaran mo ang natitira. Inunat ni James ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, sasama ako sa nauna. Ibigay mo sa akin. Isang nakasisilaw na lotus, isang asul na halaman, at isang puting prutas ang nagpakita sa harap ng Waelia. Naramdaman ni James ang Acmin power sa loob ng 3 bagay at kontento itong tinanggap. Tapos, nakangiting tanong niya, what about the 9 essence? Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Inilibot ni Waelia ang mga mata kay James, saka nauna sa kanya. Sa isang hakbang pasulong, hindi mabilang na mga kalawakan ang lumitaw. Sumunod naman si James sa likod niya. Nakarating si Waelia sa isang espiritual na bundok na hindi tinitirhan at basta-basta na lamang naglagay ng porma sayon sa paligid nito. Pagkatapos, binura niya ang mga bakas na naiwan nila sa daan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang path power para bumuo ng manor sa ibabaw ng espiritual na bundok. Tamad siyang umupo sa isa sa mga sala ng asyenda at pinag-cross ang kanyang mga paa, inilantad ang kanyang mahahabang balingkinitang mga binti. Umupo si James sa tabi niya. Nais niyang pumasok sa pag-iisa upang linangin kaagad ngunit hindi pa natatanggap ang siyam na kakanyahan mula kay Waelia. Inunat niya ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang 9 essence. Casual na ikinaway ni Waelia ang kanyang kamay. Isang libro ang lumitaw sa kanyang harapan at lumutang patungo kay James. Humawak si James at tinanggap ito. Kung isasabuhay mo ang 9 essence, opisyal kang magiging disipulo ng aming sekta. Muli namang ikinaway ni Waelia ang kanyang kamay, at isang token ang lumipad patungo kay James. Mahina niyang sinabi, ito ang aking tanda. Mula ngayon, ikaw ay aking alagad. Inikat ni James ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko sinabing gusto kita bilang guro ko. Hindi ka pa kwalipikado. Tumayo si Waelia mula sa kanyang upuan at sumagot sa kanya, ano ang sinabi mo, bastard? Hindi ako kwalipikadong maging guro mo. Seryosong sagot ni James, Nagtaas baba ang dibdib ni Waelia sa galit. Isa siya sa pinakamalakas sa Theus sect. Kasama ang pinuno ng distrito, kakaunti lamang ang mga tao sa sekta na may kakayahang talunin siya. Pagkatapos ng matagumpay na paghahagis ng revitalizing art, pumasok siya sa isang mahinang panahon. Gayunpaman, malapit nang mabawi ang kanyang lakas, at makapasok siya sa Chaos Rank. Magiging isa siya sa pinakamahusay sa 9 district ng Endlos. Gayunpaman, sinabi ni James na hindi siya karapat-dapat na maging guro niya. Huminga ng malalim si Waelia, pinilit ang sarili na kumalma. Magtatanam ako. Pagkatapos niyang magsalita, nawala siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4564. Magaspang lang ang pag-unawa ni James sa mga powerhouse sa 9 district ng Endlos. Kaya, hindi siya masyadong pamilyar kay Waelia. Bukod dito, hindi talaga siya interesado sa 9 essence. Natutunan ni James ang iba't ibang supernatural powers ngunit napaka-half-baked pa rin sa mga ito. Kailangan pa niyang tingnan ang Aeternus Mantra, na regalo sa kanya ni Sachi. Ngunit ngayon ay nakakuha na siya ng isa pang secret art, ang 9 essence. Casual na iniligpit ni James ang 9 essence at bamulong, dapat sapat na ang 3 Acmin herbs para mapahusay ang aking bloodline power sa permanence Acme rank. Ang kanyang bagong bloodline na kapangyarihan ay nasa quasi-Acme rank. Kakailanganin niya ng maraming enerhiya para makapasok sa permanence Acme rank.
Pagkatapos na makapasok sa Permanence Acme rank, ang pagpasok sa Terra Acme rank ay nangangailangan ng mas malaking halaga ng enerhiya, na nangangailangan ng higit pa sa 1 o 2 Acme herbs. Isinantabi ni James ang kanyang iniisip. Pagkatapos, sinimulan niyang i-absorb ang mga halamang gamot at pinuhin ang kanilang enerhiya sa purong bloodline na kapangyarihan. Lalong lumakas ang kanyang bloodline power. Walang kamalay-malay, ganap na niyang napino ang 3 Acme herbs. Sa huli, ang bloodline power ay umabot na sa Permanence Acme rank. Bagamat umabot na sa Permanence Acme rank ang bloodline power ni James, mahaba pa ang lalakbayin niya bago masira ang selyo sa kanyang katawan. Kakailanganin niya ang kanyang bloodline power para maging late stage man lang ng kailam Acme rank. Pinakalat ni James ang time formation sa paligid niya. Naramdaman niya ang paligid at nalaman niyang 8 taon pa lang ang lumipas. Pagkatapos, tumingin siya sa seclusion building ng Waleria at Bamulong. I wonder kung kailan siya mawawala sa seclusion. Dahil naubusan ng Empyrean herb si James, wala na siyang masyadong gagawin. Naghanda siya upang pagbutihin ang kanyang pag-unawa sa iba't ibang supernatural powers na mayroon siya. Maraming supernatural powers ang natutunan ni James, kabilang ang Chaos Sacred Art, Primal Mantra, Blood Mantra, The Omniscience Path, at ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Ang lahat ng supernatural power na ito ay ang pinakamahusay sa Chaos District. Gayunpaman, mayroon lamang siyang paunang pag-unawa sa mga ito. Alin ang dapat kong unahin? Napaisip si James. Ang kanyang supernatural powers ay napakalakas ngunit mahirap linangin. Kakailanganin siya ng napakatagal na oras para maging perpekto. Nilinang ni James ang Chaos Sacred Art sa 3rd tone. Samantala, ang kanyang pag-unawa sa Primal Mantra, Blood Mantra, at Omniscience Path ay kailangang pagbutihin. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, nagpa siya si James na ipagpatuloy ang pagsasanay sa Chaos Sacred Art dahil mayroon itong explosive strength, isang aspeto na kulang sa iba pang supernatural powers. Nag-set up si James ng time formation at ipinatawag ang Chaos Boulder. Umupo siya sa isang lotus position sa ibabaw nito, pagkatapos ay kinuha ang manual ng Chaos Sacred Art. Ang libro ay lumutang sa kanyang harapan, at ang mga mahiwagang inscription ay lumitaw nang buksan niya ito. Ang mga inscription ay naglalaman ng makapangyarihang Chaos power. Ibinuhos ni James ang kanyang puso sa pag-aaral. Unti-unti, pumasok siya sa isang misteryosong estado. Biglang may lumitaw na figure sa kanyang isipan. Ang figure ay lumutang sa Chaos Void na may mga mahiwagang musical notes na umiikot sa paligid nito. Ang mga musikal na tala ay gumawa ng ilang kakaibang tunog. Sinubukan ni James na isaulo ang mga ito, ngunit napakahiwaga ng mga ito, at agad niyang nakalimutan ang mga ito pagkatapos marinig ang mga ito minsan. Sa kabila nito, hindi siya nasaraan ng loob, ni hindi siya naiinip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4565. Nakatuon si James sa pag-decipher sa mga inscription ng Chaos Sacred Art at pagsasaulo ng misteryosong 9 Voices of Chaos para magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Chaos Power. Nagsimula siya sa ika-4 na tono at nagpatuloy hanggang sa tuluyang naabot niya ang ika-9 na tono. Ang pag-upo sa Chaos Boulder ay nagpalakas ng kanyang kakayahang maunawaan ang Chaos Sacred Art. Nalinang na ni James ang unang 3 tone, kaya tumutok siya sa 4th to 9th tone. Sa kasamaang palad, ang pag-unawa sa 9 tones ay simula lamang ng pagmaster ng Chaos Sacred Art. Ang clone ni Teresa, si Zizel Dalibor, ay nabanggit sa kanya noon na ang Chaos, 9 Voices ay maaaring ayusin sa iba't ibang kombinasyon upang bumuo ng iba't ibang kapangyarihan. Ang pagsasama-sama ng 9 tones ay magbubunga ng pinaka-nakakatakot na lakas. Noong nakaraan, pinagsama ng Chaos Master ang 9 tones para masaktan ng husto ang isang powerhouse mula sa mga panlabas na hangganan. Nalaman na ni James na ang taong nasaktan ng Chaos Master ay si Yala Samares. Bukod dito, pinatay pa niya ito. Huff. Matapos maunawaan ang 9 voices ng Chaos, huminga ng malalim si James at itinigil ang kanyang paglilinang. Pinahiwa-hiwalay niya ang pagbuo ng oras at natuklasang 3 milyong taon na ang lumipas. 3 milyong taon. Napakatagal na. Tumayo si James at tumingin sa direksyon kung saan nililinang ni Waleria. Pagkatapos, bumulong siya, 3 milyong taon na ang lumipas.
I wonder how's her cultivation going? Nabawi na ba niya ang kanyang lakas? Naglakad siya patungo sa lugar kung saan nag-iisa si Weylia. Sa sandaling umakyat siya sa bundok, isang malakas na puwersa ang hamarang sa kanyang daraanan. Nais ni James na pilitin itong lampasan, ngunit ang presyon ay napakalakas, at hindi man lang siya makahakbang. Swoosh! Bahagyang lumitaw ang isang kulay ube sa kanyang harapan at naging isang babaeng nakasuot ng kulay lila na damit. Ang babae ay 180 sentimetro at may magandang aura. Siya ay may maislan na mga tampok ng mukha at mukhang hindi kapani-paniwalang napakarilag. Isang napakalakas na aura ang lumalabas sa kanyang katawan. Maging si James ay nabigla sa kanyang aura. Nabawi mo na ba ang iyong lakas? Tanong ni James. Umiling si Weylia at sinabing, hindi pa ako nakaka-recover sa akin. Prime pa. Gayunpaman, hindi na ako makapaghintay. Kung mag-aaksaya pa ako ng oras, gagaling ang leader ng Demonium Sect. Kailangan kong buksan ang Yala Realm bago siya. Hindi ka pa nakaka-recover sa iyong prime. Gulat na gulat si James. Malakas na ang aura ni Weylia at mas nakakakilabot kung umabot na siya sa kanyang prime. Mas malinaw na nakita ni James ang lakas ni Weylia. Huminga siya ng malalim at iniba ang usapan, nagtanong, napakalakas mo at hindi dapat mas mahina kay Yala. Tama. Ano ang nasa loob ng Yala Realm na karapat-dapat ipagsapalaran ang iyong buhay? Tumingin si Weylia kay James at nagpaliwanag, matagal na ang nakalipas, naramdaman ng mga powerhouse ng Endlos, 9 districts ang Chaos District at nagtipon upang makapasok dito. Gayunpaman, mayroon ding mga makapangyarihang nilalang sa loob ng Chaos District. Si Yala ay nagproyekto ng isang clone ng kanyang sarili sa Chaos District. Gayunpaman, ang kanyang clone ay natalo. Ang masama pa ay ang isang powerhouse sa Chaos District ay nagawang pumatay sa kanya kahit na sila ay nasa dalawang magkaibang distrito. Pinatay si Yala ngunit nahawahan siya ng kapangyarihan ng powerhouse mula sa Chaos District. Ang aking sect leader ay natatakot sa kapangyarihan at partikular na inatasan akong buksan ang Yala Realm upang kunin ang kanyang bangkay upang imbestigahan ang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, maaari tayong maging handa na harapin ang mga powerhouse mula sa Chaos District kapag ito ay lumitaw muli. Nang marinig ito, naramdaman ni James ang panginginig sa kanyang gulugod. Gumaan ang pakiramdam niya sa tanong niya. Kung hindi, siya ang magiging karaniwang target ng mga powerhouse ng Endlos, 9 districts kung ipapalabas niya ang Chaos, 9 voices. Kasabay nito, lalong lumakas ang paghanga ni James sa Chaos Master. Ang Chaos Master ay kailangang maging isang nakakatakot na powerhouse para mapatay si Yala habang nasa ibang distrito. Nagtataka, nagtanong si James, ano ang nasa loob ng Chaos District? Bakit ang mga powerhouse mula sa 9 districts ay gustong-gustong pumasok at sakupin ang Chaos District?